Ayan. Hello, magandang araw po sa lahat. Ayan, magandang araw po sa lahat, magandang araw. Na mayroon ako ditong questions mga ma'am sir for civil service mathematics. I-ano natin 'to, i-rationalize natin 'to. Kasi for now mga ma'am sir, hindi po ako makapag-live kasi sinuspend po ako ni TikTok, sa pagla-live, ayan. Kasi po may nag-report po sa account ko, ayan. So, na-suspend po tayo. So, for now mag-aano po muna, na-suspend ako na mag-live, ayan. So, for now ang i-upload ko po muna, magra-rationalize po ako ng mga questions sa civil service at saka sa LET, okay? Ayan, so for today, I'm going to rationalize 20 questions on civil service mathematics. Okay, ayan. Kung nakita nyo, first question natin mga ma'am sir, this is very common question sa civil service. Ayan, wala tayong calculator dito ha. Ayan, pag ganito mga ma'am sir, what is? Ayan, negative 25 plus 16. Ayan, negative 25 plus 16. Pag nakakita kayo ng ganyan mga ma'am sir, ganito lang gagawin natin ha. Minus lang natin yan. 25 minus 16. That gives us how much? 9 po. Now, ngayon, going back to the original equation, i-minus lang natin. Bigger minus the smaller, ganun lang po. Okay, so 9 siya. Kasi unlike siya, di ba? This is negative, eto naman positive, so minus lang natin. So that's 9. Tapos, alin dito ang malaking number? Okay, mas malaki, which is itong 25 regardless of the sign, di ba? Mas malaki siya kumpara sa 16 regardless of the sign. Now, anong sign ni 25? Negative. So, kopyahin lang natin yan. So, that is negative 9. Number 2 tayo. Okay? Ayan. Yan po yung ano natin, sagot. Okay? Ayan. Sige. Now, move on tayo sa question ano. Pa-comment lang ha. Pa-comment po ng ano. Pa-comment. Pwede nyo i-comment yung sagot ninyo. Mga ganon. Ayan. Okay? Ayan. Sige, sige. Pa-comment lang po dyan sa comment section. Sige, ayan. Dito tayo, question number 7. Mayroon naman po tayo dito. What is 107 minus negative 17 naman? Okay, so ito naman siya mga ma'am sir. 107 minus negative 17. Hindi natin siya pwedeng gawin tulad ng ginawa natin kanina kasi negative ito siya, okay? Understood yan na may 1 dyan ha. Sa algebra, pag walang nakasulat na number, understood yan siya na may 1, okay? Now, i-multiply natin 'to mga ma'am sir. Multiplying like signs, ayan, times negative times negative or positive times positive always gives us positive po, okay? Ayan, unlike signs naman, like negative times positive or positive times negative, this always gives us negative. Okay, ayan. Since both are negative, so magiging positive po yan. So that's 107 plus 17 na po siya or that is 124 po, which is number 3. Okay? Ayan, number 3 po ang isi-shade natin. Nakuha po? Ayan, kung nakuha, pa-comment ng 3, pa-comment ng 3 dyan sa chat box po mga ma'am sir. Ayan, sige, sige. Sa mga gustong sumali sa civil service natin ha, from 700, ginawa ka na pong 400, i-message nyo po ako sa blue app po ni Teacher Seppi, okay? Ayan, ipa-flash ko po yung blue app natin dito. Okay, dito tayo. Ayan. 'Di ba sabi ko kanina, eto siya multiply, negative 9 times negative 22. Okay, so negative 9 times negative 22. Wala tayong calculator dito ha. Sa actual civil service, wala tayong calculator. So eto yung basihan natin mga ma'am sir. Ayan, pag sinabing like signs, pareho lahat, that means positive. It's either negative times negative or positive times positive. Positive ang sagot dyan. Okay, ayan. So here, since nag-multiply tayo ng dalawang negative, so dapat positive ang sagot dyan. Okay? Ayan. So letters, numbers 1 at saka 3 na lang po ang choices natin. Wala na si number 2 at saka si number 4. Now, multiply lang natin yan lahat. That gives us 198 po, which is number 1. Okay? Ayan, wala tayo kay 3. Multiply kasi yan eh. Okay? 9 times 2 is 18. Carry 1. 9 times 2, 18 plus 1, that is 19 or 198. Okay? Ayan, screenshot. Okay, next tayo, number 9. Number 9, 24 times negative 4 plus 8 times negative 2. Ayan, ito yung sinasabi ko sa inyo. 21 times negative 4. Ayan plus 8 times negative 2. Ayan. Unlike signs, ito positive, negative. Pag i-multiply natin yan, negative ang results niyan. So how much is this? That is negative 84. And then ito naman plus positive 8 times negative 2, that is negative 16 po. Ayan. Pag ganito mga ma'am sir, plus tapos pareho silang negative tapos plus yung sign natin dito. Add lang natin yan lahat. That gives us 100. Tapos copy the negative sign. Kasi pareho silang negative eh. Kopyahin lang natin yung sign nila. Okay, nakuha po. Ayan, unless positive
yung si 16, i-minus natin. Nakuha niyo po? Ayan, tulad ng ginawa natin sa question number 6 kanina, yung unang tanong natin, okay? Ayan, so that's negative 100. That gives us 1, okay? Ayan, yan yung sagot natin, negative 100. Screenshot, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Move on tayo. Eto naman, division naman ng unlike signs ulit. Yung division mga ma'am sir, negative divided by negative, and then positive divided by positive always gives us positive po. Pareho sa multiplication lang po 'yan. Negative divided by positive or positive divided by negative, that gives us negative po, okay? Now, since ito siya negative at saka positive, so that means ang sagot natin dito is negative. So wala na tayo dito kay number 2 at saka number 4. Nakuha nyo? Ayan, 5 times 560. Ayan. Divide pala, I'm sorry. Divide pala. So, negative 56, 560 divided by 7. Ang gagawin natin mga ma'am sir, huwag niyong i-divide yan na i-manual natin ha. Ganito lang, kasi may zero naman yan. Okay? Ayan, eto lang ang i-divide natin. 56 divided by 7, that is 8. Tapos, bring down 0. Okay? Bring down the negative. Okay? Ayan, so negative 80, which is number 1. Nakuha? Ayan, gano'n lang siya mga ma'am sir. Basta pagdating sa aktuwal na civil service, kailangan may mga techniques tayo. Ayan, gusto niyo matutunan 'yan, sige sali na kayo dito sa Teacher Happy Civil Service Online Review, okay? Ayan, sige, sige. That is negative 80. Nakuha po ba? Okay po. Sige, Ay, yeah, ito pala yung sinasabi ko sa inyo. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga ma'am sir, okay? Ayan. So, from 700, inano ko na po yan siya, 400 na lang po, okay? Tapos, ang gagawin nyo sa mga interesado pang sumali, ongoing yung review natin. Now, tanong, Teacher Seppi, paano po yung hindi ko napanood yung nauna yung mga sessions? It's okay, teacher, kasi recorded po ang live namin, recorded po yung nila-live namin, so pwede nyo pong balikan yon, okay? Ayan, sige. Dito po ninyo ako i-message sa blue app po. Ito po yung blue app ha, yan po yung blue app. Ito po yung page si Teacher Seppi, yan po ang hanapin nyo. Yung may 1.1 million followers mga ma'am sir ha, para iwas scam tayo, yan po ang original po and official blue app page si Teacher Seppi, okay? Ang i-message nyo sa akin mga ma'am sir is CSE 400. Okay? Yan po ang i-message nyo sa akin kung interesado kayo. Ayan. Sige po. Daily po ang natin dito mga ma'am sir ha. Daily po ang review natin or session, live session, 8 to 9 p.m. po. Okay? Ayan. So tapos, kasama dito ang weekly mock test po. Weekly mock test po yan mga ma'am sir. Lagi silang nagsasagot ng mock test. Free po yan. Tapos 2 days na final coaching. Okay? 2 days na final coaching or FC or final coaching. Okay? Yan po ang gagawin natin doon. Sa inclusion dyan sa 400 ninyo. Okay? Ayan, message po ako mga ma'am sir dito sa blue app page si Teacher Happy. Kasi for now, hindi po ako makapag-live dito sa TikTok ko. Itong Teacher Seppi na may pwede niyo po hanapin yung second account ko. I-follow niyo ako doon mga ma'am sir kasi kailangan po umabot ng 1,000 followers bago po makapag-live para makapag-live po ulit si Teacher Seppi, okay? Ayan, hanapin niyo dito sa TikTok yung Teacher Seppi 2.0. Ayan, Teacher Seppi 2.0, yun po yung second account ko po. Ayan. I-follow niyo ako para makapag-live ako ulit, okay? Ayan, sige. Number 11 tayo. Dito tayo mga ma'am sir. Plus plus. Ang sabi lang dito, the same as. So wala tayong isolve dyan. 'di ba? So this is just about simplifying fractions. So 6 over 8 plus 2 and 1 half and then plus 4 over 12. Ayan. So this one, i-cancel natin yan by 4. Divided by 4, divided by 4. So this is 1 at saka 3 na. O, diba? Tapos, eto naman, multiply natin yan plus here. So this is 2 times 2, 4 plus 1, that is 5. So 5 over 2. Now, eto naman, cancel natin by 2. Divided by 2, divided by 2. So this is 3/4. O, saan ang kaano dyan? Lagay lang din natin yung sign nila, okay? Ayan, so plus. So saan ang kapareho niya? Number 4 tayo, o, 'di ba? Ayan, nakuha nyo? Konting mekos-mekos lang sa pag-simplify ng mga fractions na 'to, madali lang makaano, okay? Ayan, sige screenshot tayo, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Na-miss ko mag-live. Ayan, sige. Move on tayo mga ma'am sir. What is the least common denominator or LCD ha, LCD? Ayan, of 1/8, 3/4 at saka 1/16. Okay, so LCD daw. So paano natin 'yan kunin mga ma'am sir? So ganito lang 8 kasi ito yung yung mga denominators lang ang involved dapat diyan. Okay? 8 tapos 4 and then 16. Okay? Ayan. So this one
Anong common sa tatlo? 4 ang ano natin. So 8 divided by 4, we have 2. 4 divided by 4, we have 1. And then 16 divided by 4, we have 4. Okay? May common pa ba si 2, 1, 4? Wala na po. Pero si 2, 4, meron pa. So i-ano ulit natin yan. Ilabas natin yan. Common sa 2 at saka 4, 2 po. Okay? 2 divided by 2 is 1. And then bring down 1. 4 divided by 2 is 2. Okay? Multiply natin to lahat mga ma'am sir. Ayan. Multiply lang natin yan lahat. That is the LCD. So 4 times 2 is 8, 8 times 1, 8, 8 times 1, 8, 8 times 2, 16. Okay, ayan. So 16 ang ano natin which is 3. Okay? Ayan, nakuha po, naintindihan? Naintindihan po ba? Ganun lang mga ma'am sir, pagkuha ng LCD, LCM. LCD at saka LCM, same way lang ha, same process. Ayan. Ang GCF naman natin, yung sinasabi lang GCF is yung common. Anong common dito? Ito lang po si 4 mga ma'am sir. Si 2 hindi po common kasi hindi na siya ano dito sa 1, di ba po? Ayan, ang bilugan lang natin si 4. Ang GCF natin is equal to 4. LCM natin is multiply lang natin yan lahat which is also the same as LCD. Ayan, ang LCD din po natin is equal to 16 din po, okay? Ayan, LCD and LCM are just the same actually ang pagkuha. Okay? Ayan, screenshot tayo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kung nahirapan kayo mga ma'am sir, intindihin yung explanation ni Teacher Seppi, pwede nyo pong ibalikan yung number na to. Okay? Yan nyo lang, i-adjust nyo lang po yung ano ng video. Okay? Ayan, sige. Next tayo, number 13. What is the greatest common factor? Ito naman, GCF naman ang tinatanong. Okay? Ayan, so GCF tayo. Again, same process, 36, 54. So ano yung ano nila, ano yung common divisor mga ma'am sir? Doon muna tayo sa maliit, wag tayong magmadali para hindi tayo magkamali. Ano? Ayan, so common nila mga ma'am sir divisor is 6. Okay, so 36 divided by 6 is 6. 54 divided by 6 is 9. O, diba? Bilugan natin yan kasi para hindi tayo malito. Now, may common pa ba si 6 at saka 9? Yes po, meron pa teacher, that is 3. 6 divided by 3 is 3 at 2, I'm sorry. Ayan. And then 9 divided by 3, that is 3. Okay. Ayan. Bilugan ulit natin sa common sa dalawa sa given numbers. Eto, may common pa ba si 2 at saka 3? Wala na po. So, ang GCF po natin, mga ma'am sir, ang GCF natin, multiply lang natin lahat yung nabilugan natin. 6 times 3 is 18. Okay. Ayan. 18 po yan. Okay? Now, kung tinatanong naman kayo ng LCM, ang LCM natin mga ma'am sir, multiply lang po natin 'to lahat, okay? Nakuha niyo po ba? Multiply lang natin 'yan lahat ng mga ma'am sir. That is, ayan, how much po? How much? How much? How much? Ayan, how much? That is, ayan, 108 po, okay? Ayan, LCD, the same po. That is 108. Ganun lang po. Okay, so ang ano natin, sagot here is 3. Okay? Ayan, sige po, pa-screenshot. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay, move on tayo. Dito tayo, what is the sum of half, 8, 4, 6, 12? Now, 4 plus 6 over 12. Okay? Ayan, sige. Ito siya mga ma'am sir, meron tayo actually ano, ayan. Meron tayo actually na pwede lang natin i-ano, okay? So this one, 8 divided by 4, that is 2 na, okay? And then eto naman, eto by 6, divide natin ng 6, divide natin ng 6, this is 1 over 2, okay? So magiging 1 half plus 2 plus 1 half. And that is equal to 3 na. Kasi ito siya, understood na yan na 1, di ba po? 1 plus 2 is 3 agad, okay? So number 3 ang sagot natin dyan, okay? Ayan, nakuha po ba? Nakuha po ba mga ma'am, sir? Okay, sige, sige. Move on tayo. Number 15. 3/9 and 2/3. Okay, so 3/9 times 2/3. Pag ganito mga ma'am sir, pag nag-multiply tayo ng fractions, multiply natin dito pag ganon. Okay, numerator, numerator, denominator, denominator. Pero sa multiplication, pwede tayong cancel po ng numerator, denominator. Pwedeng i-cancel natin yung dalawang 3 kasi anyway, 3 divided by 3, that is 1. Okay, so ang matira na lang mga ma'am sir is 2 over 9. Nakuha nyo? Etong 2 na lang kasi this is 1, this is also 1. So 1 times 2, that is 2, and then 9 times 1 is 9, which is, okay, number 2 tayo. Okay, madali lang siya, di ba? Ayan, sige, sige. Pwede din naman natin gawing ano, pwede din natin i-cancel si 3/9. Okay, so 3/9, check natin ha. 3/9 at saka 2/3. Okay, cancel natin by 3, divided by 3, divided by 3, this is 1.
at saka ito 3. O, 'di ba? So, 1/3 times 2/3 na lang ang matira, 'di ba? 1/3 times 2/3. Ayan, 'di ba? Sabi ko, numerator, numerator. So, 1 times 2 is 2. Tapos, 3 times 3, that is 9. O, 'di ba? Pareho lang. Okay, sige. Screenshot tayo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Move on po tayo. Move on tayo. Question number 16. Ito naman, division. Ayan, 3/4. Ayan, divided by 1/8 daw, mga ma'am sir. So, paano natin to gagawin? Ayan. So, paano natin 'to gagawin? Ang gagawin lang natin dito, mga ma'am sir, ganito lang. Ayan. So, pwede ba tayo mag-cancel? Hindi pa po, teacher. So, ang gagawin natin, kopyahin natin ang una muna. Nakuha niyo? Pag division yan, pag division, kopyahin natin yung una. So, 3/4. Tapos, change natin yung division sign into multiplication. Tapos, balik ta rin yung pangalawa. Okay? Ayan. Magiging 8/1. Nakuha niyo, mga ma'am sir? Ganon ang rule sa pag-divide ng fractions, okay? Tapos i-cancel natin 'to by 4, 'di ba? Divided by 4. Ayan, so divided by 4 din po ito. So magiging 2 na lang ito, tapos ito is 1. So ang magiging result niyan magiging 3/1 times 2/1 or that is 6, 'di ba po? 6/1 or just 6, 'di ba po? Kasi multiply natin 'yan, multiply natin 'to. Ang sagot is number 4, okay? Ayan, sige, sige. Yes po, ayan. Sige po, pa-screenshot tayo, mga ma'am sir. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Next tayo, number 17 po, number 17. What is the decimal form of 3/4%? Okay, 3/4% ha, 3/4%. Okay, so ano yung 3/4% natin dito, mga ma'am sir? So paano yan? Percent ha, hindi lang siya 3/4. Decimal form daw. So this one, mga ma'am sir, 3/4, 'di ba sabi ko sa inyo i-memorize yung mga basic conversion factors ng percentage, decimal at saka fractions. Like 3/4 is equal to 0.75 in 0.75 in decimal. Now, but this one is 3/4%. So that means 0.75%. Okay? So changing 0.75% pa. So move tayo to the right ng dalawang beses. Okay? So magiging this one is 0.075, which is number 1. Nakuha po? Nakuha? Nakuha? Kasi yung 0.75%, 0, 'di ba? Percent. Kasi percent pa ito, mga ma'am sir. Move tayo to the right. Okay? So anditong decimal, add tayo ng 0 at saka 0 here. So that is cancel na 'yan. Magiging 0.0075. Ganun lang po. Okay? Ayan. Pa-screenshot. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Move on po tayo. Dito tayo, mga ma'am sir. Convert 3.4% as a fraction. So ano daw 'yon? 3.4%. So, paano natin siya i-convert sa fraction? Ayan. So, pag sinabi kasi nating percent, mga ma'am sir, pag percent, that means over 100, okay? Or per 100, okay? Ayan. So, over 100 yan lagi. Now, so this becomes 3/4 over 100. Nakuha nyo? Ayan. Sige. Okay, ayan. So since fraction ang sinasabi niya, wala dapat tayong decimal here. So move natin 'to, mga ma'am sir, ng isa. Tapos andito yung decimal dito, move din tayo ng isa. So add tayo ng 0. So magiging 34 over 1,000 na. Now, tapos i-divide natin 'to ng by 2, mga ma'am sir. Divide natin ng 2 para ma-simplify natin. Common factor kasi nila ang 2, 'di ba? So magiging 17 over 500 na po siya ang fraction niya. Okay? Ayan. Ay, puwede palang 34 over 100 kaso wala dito, mga ma'am sir. Ayan. Ayan, wala sa choices pala, wala sa choices. So dapat eto siya is 34, ang nasa choices dapat is 34 over 1,000 or 17 over 500, okay? Ayan. So saan po ang mas malapit dito? Ang pinakamalapit dito, mga ma'am sir, is letter number 1 tayo, okay? Ito yung sagot natin ha, pero ito po dapat ang sagot natin ha. Pero among the choices, kasi ito siya, nakuha ko lang to sa online tong questions na to kasi. And then I love I want to share it to you kung paano mag-solve ka. Ito yung mga choices niya. Ang pinakamalapit po, ang pwede nating piliin is number 1. Okay? Yan po ang pinakamalapit kasi that's 34 over 100 po. Okay? Ayan. Sige, sige, sige.
Okay, ayan. Sige po, pa-screenshot. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Move on po tayo. What is 1/4 in decimal? 'Di ba sabi ko sa inyo, ito yung sinasabi ko sa inyo, pag-memorize niyo yung ano, pag-memorize niyo yung percentage, decimal, at saka fraction conversion, yung 1/4, that is 0.25 na agad, which is number 2, 'di ba? Ayan, kasi kung hindi niyo po yan alam, halimbawa, I mean like, there are people who are really struggling with mathematics, right? Ayan, 'pag hindi niyo alam 'yan, i-divide pa ninyo 1/4. Okay, so, ah 0. Tapos add tayo ng 0 dito. So add ng decimal here. 10/4, that is 2. 2 times 4, that is 8. Minus, that is 2. Tapos add tayo ng 0. Add tayo dito, that is 5. 20/4 is 5. 5 times 4, that is 20. Minus, that is 0. O, di ba? Nasayang yung oras nyo mag-solve. Whereas kung memorize nyo yung basic conversion factors, mabilis lang. Nakasagot na agad kayo, which is 2. Di ba? Ayan. So, yun yung dapat gawin natin, ha? Memorize yung mga basic ng percentage, fractions, and decimals. Okay, next number tayo. What is the ratio of 1/2 to 2/5? Eto, ratio. Pag sinabi nating ratio, mga ma'am sir, of course, we say 1/2 is to 2/5. O, 'di ba? Ganun ang ratio. Pero pag sinabi nating ratio din po, that is division. Okay? Division. So, magiging 1/2 divided by 2/5. Okay? Nakuha nyo? Ayan, so gano'n dapat. Tapos eto, mga ma'am sir, 'di ba 'pag nag-divide tayo ng fraction, ang sabi ko sa inyo, copy yung first, change ng, yung sign ng multiplication, baliktarin ang pangalawa. So eto siya, magiging 5/2. Nakuha niyo? Tapos multiply natin pa gano'n. Okay, so magiging 1 times 5 is 5, and then 2 times 2, that is 4, which is, ayan, 5/4 is 5:4 din, which is number 2. Nakuha niyo? Nakuha po? Ayan, puwede niyong balikan 'to, mga ma'am sir, ha. I-rewatch niyo po itong ano, yung question na 'to, puwede po. Kasi dito sa TikTok puwede niyo naman i-rewatch, eh. Ayan, i-adjust na lang po yung ano. Okay, sige. Next, move on tayo, number 21. 2.12 is multiplied by 10 to the 6th power. So ganito daw 'to, mga ma'am sir, oh. 2.12 times 10 to the 6th power. Pag sinabing 6th power, mga ma'am sir, 6 ang zero ng ano diyan, okay? So that is 2.12 times 6 na 0 po, okay? So si 10, i-multiply mo ng 10, 6 na beses, natag 10. Okay? So magiging ganun na po, 6 na 0. So that's 1,000,000. Now, eto, mga ma'am sir, ang ganito lang gagawin natin. Okay? Move tayo to the right. Okay? So ganito na lang. Yung dalawa kunin natin. Okay? Ayan, dito tayo magkuha para hindi tayo malito. Wait lang po. Ayan, dito tayo magkuha. Kunin natin, bakit dalawang zero, teacher, ang kukunin mo? Kasi po, dalawang decimal places tayo, 'di ba? Dalawang decimal places. So, yung dalawang zero, magiging power yan dito. Ganon. Okay? Ayan. So, that is 212. Tapos, add natin yung 4 na 0 na. Okay? Ayan. So, ilan yun? 2,120,000, which is number 2. Nakuha? Ayan, walang fraction 'yan, walang fraction, walang calculator 'yan. Ganyan yung mga ano natin, mga diskarte dapat sa ano, mga ma'am sir, ayan. Ganyan yung mga sanayin nating mga techniques para pagdating sa actual civil service, hindi po tayo mangangapa, ano. Ayan, ngayon pa lang mag-practice tayo ng ganyang, techniques. Okay, sige, next, move on tayo, 22. Ayan, 22. 25 is multiplied by 10 to the 5th power. Okay, so 25 daw. Multiply natin ng 10 to the 5th power. Ano bang ano dito? Okay, so this is equal to 25 times 10, 1 at saka 5 0. Ganun dapat, 5 zeros. Okay, so multiply natin yan, magiging, ayan, magkano? Add lang natin, or 25, tapos 0 0, tapos 0 0. Okay, ayan, tama ba? 1, 2, 3. Add lang natin yung 5 0 dyan sa 25. Okay, so that's 2.5 million, which is 1. Okay, ayan. Sige. Screenshot tayo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Next tayo. Find the value of x in the equation. 5x plus 25 is equal to 10. So, eto siya. 5x plus 25 is equal to 10. Yung sabi ko sa inyo, yung may variable dapat sa isang side. Yung walang variable dapat sa isang side din. So, we are going to transpose positive 25 to the other side. This becomes 5x is equal to 10 minus 25. Mag-change ang sign nila, ha. Kung positive siya, maging negative. Kung negative siya, maging positive. Ganun po yon. 5x is equal to negative 15 divided by, ang magiging divisor po natin, mga ma'am sir, yung number dun sa variable, ha. Ayan, so x is equal to
negative 3 po. Ayan. 15 divided by 5 is 3. Tapos since negative si 15 at positive si 5, negative dapat ang sagot, unlike signs. Okay? Ayan. So si 3 ang sagot natin dyan. Okay? Ayan. Sige, move on pa tayo. Move on tayo sa next number po. If x is equal to 8, find the value of y in the equation. 4x minus 2y is equal to 28. Okay, so 4x minus 2y is equal to 28. Tapos, si x daw is equal to 8. So, substitute natin yan mga ma'am sir. Instead of writing x, we have to write 8. Okay, minus 2y. Multiply po yan kasi 4x means 4 times x. Okay, is equal to 28. Tapos, this is 32 minus 2y is equal to 28. 'Di ba? Sabi ko lahat ng may variable sa isang side, yung walang variable sa isang side din. So transpose natin 'yan. Magiging 2y is equal to 28 minus 32. O, 'di ba? Ayan. So, 'di ba ang sabi ko sa inyo, negative 2y tapos 32 minus 28 it's 4, 'di ba? Unlike sign, positive si 28 tapos negative si 32. So 4. Anong bigger numbers between 28 at 32? Si 32 ang bigger. Anong sign niya? Negative. So, kopyahin natin yan. Tapos, maging divisor natin yung number sa may variable. Negative 2. O, diba? So, y is equal to negative 4. Dividing two negatives, positive ang sagot dyan. So, positive and then 4 divided by 2 is 2, which is here. And that is 4 ang sagot natin. Okay? Clear po? Sige. Next tayo, number 25. 25 tayo, 25. Find the value of x if y is equal to 8 in the equation 2x plus 4y is equal to 50. Okay, so 2x plus 4y is equal to 50. Tapos, ang sabi dito, y is equal to 8. So, magiging 2x plus 4 times 8. Okay? Ayan, substitute natin si 8 dun sa y is equal to 50. And so, this one is 2x is equal to, no, sorry. Plus 32 pala. Ayan, plus 32. Ayan, 4 times 8 is 32 and then 50. Tapos transpose natin sa kabila, magiging negative siya kasi positive siya dyan, di ba? So 2x is equal to 50 minus 32 and this is 2x is equal to how much na lang po? 18. O, di ba? 50 minus 32 is 18 tapos divided by 2 divided by 2. Cancel that. So x is equal to 18 divided by 2 is 9 which is number 1. Okay? Ayan, nakuha po. Sige. Ayan, move tayo mga ma'am sir. Ayan. Oy, dito pala mga ma'am sir ha. Ito pala yung sinasabi ni Teacher Seppi. Ayan, CSE 400 na lang po. 400 na po yan, hindi na po 700. I-message nyo po sa Blue Up page. Ito po yung Blue Up ha. Blue Up page po si Teacher Seppi. Yung may 1.1 million followers. Yan pong official Blue Up page si Teacher Seppi. Kasama na po ang daily coaching neto ha. 8 to 9 p.m. po ang daily coaching natin. Tapos, may weekly mock test po tayo. Weekly mock test. Okay. Ayan. Ayaw nyo ng mock test? Ang mock test namin, 150, 170, minsan 200 questions. Ayan. Tapos, 2 days na final coaching po. 2 days final coaching. Yung final coaching natin, mga ma'am sir, gagawin po natin yan before kayo mag-take ng test sa civil service on March 2. Now, ilang oras yung 2 days na yan, teacher? That's 8 hours per day po. Okay? 8 hours per day. So, bali, ang final coaching natin, 16 hours po yan. Okay? Message nyo lang po ako dyan, mga ma'am sir. Okay? So, hanggang dito na lang po muna si Teacher Seppi. Dito nyo po ako i-message sa mga interesado pang sumali sa ano natin. Okay? Ayan, CSA 400. Okay. Ayan. See you, mga ma'am sir. Later po, mag-upload ako ng panglet naman. Okay? Ayan. Laban po tayo. God bless everyone. This is Teacher Seppi. See you tomorrow. Ayan. Laban po.